Kapag binanggit natin ang salitang pagkalugi, ang unang pumapasok sa puso't isipan natin ay pagkalugi sa mga makamundong bagay. Pagkalugi sa ating mga negosyo. Pagkasira ng ating mga ari-arian. Ang pagkalugi, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay isa sa pinaka-iniiwasan ng karamihan sa atin, lalo na ang mga negosyanteng kapatiran natin. Pinakakinamumuhian at ayaw nating mga alipin ng Allah, lalong-lalo na sa mga negosyante, ang pagkalugi. Na kung saan ang epekto ng pagkalugi dito sa mundo patungkol sa mga tao na masyadong konektado sa mga makamundong bagay, kapag sila ay nakaranas ng matinding pagkalugi, ay nakakaramdam sila ng matinding kalungkutan, kapighatian, dulot ng matinding pagkalugi sa kanilang mga makamundong pangangailangan. Ngunit ang pagkalugi dito sa mundo, mga kapwa ko alipin ng Allah, ay hindi masyadong nakakabahala. Sapagkat ang pagkalugi dito sa ibabaw ng mundo ay maaring mapalitan. Kahit gaano man karami ang nalugi sa iyo, sa iyong mga pera, sa iyong ari-arian, sa iyong mga kayamanan, nadulot ng pagkasira ng mga kalamidad, trahedya at mga pandemya, maari itong mapalitan. Hindi na mabilang ang mga tao na napakaraming dumanas ng matinding pagkalugi. Ngunit dahil sa pagkalugi nila na iyon, ay binuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panibagong pintuan ng probisyon. Binuksan sa kanila ng Allah dahil sa kanilang pagkalugi ang panibagong pintuan ng biyaya. Binuksan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panibagong pintuan ng mga biyaya na mapagkukuhanan nila ng mga biyaya. Na dahil sa pagbubukas ng Allah sa mga pintuan ng biyaya na yun, sa pamamagitan ng kanilang pagkalugi, naging mas halal, mas dalisay ang mga biyayang ipinalit sa kanila ng Allah doon sa mga nalugi sa kanila. Yan ang patunay na ang pagkalugi dito sa ibabaw ng mundo ay hindi masyadong nakakabahala. Dahil maari itong mapalitan hanggat ikaw ay nabubuhay pa lamang. Ngunit ang pinakamatinding pagkalugi ng alipin ng Allah ay malugi siya pagdating sa araw ng muling pagkabuhay. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na kung saan ang pinakamatinding nalugi ay yung mga taong nalugi pagdating nila sa araw ng muling pagkabuhay. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ang magiging talakayin natin o magiging paalala natin una sa aking sarili bago sa ating lahat, ay kung sino ba ito? Kung sino ba ang mga tao na malulugi sa araw ng muling pagkabuhay? At paano natin maiiwasan ito? Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Az-Zumar, aya ika-15. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang tunay na mga nalugi ay siyang taong nalugi sa kanyang sarili, pati na ang kanyang pamilya. Paano nalulugi ang tao sa kanyang sarili? Sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Malulugi mo ang sarili mo dyan sa araw ng muling pagkabuhay dahil sa mga ginagawa mong kasalanan. At pati ang iyong pamilya ay madadamay. Yan ang pinakamatinding magtatamasa ng kalugian o kawalan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng muling pagkabuhay. Matinding pagkalugi ang dadanasin ng mga tao na alam niyang nag-aaurat ang kanyang asawa, ngunit hinahayaan niya ito. Nakikita niyang lumalabas sa bahay niya ang kanyang asawa, nakikita ang aurat, nakikita ang buhok, bumabakat ang palatandaan ng kanyang kagandahan, ngunit kinukonsinti niya ito. Wala siyang pakialam. Makita ang makita, ang importante magkasama sila sa bahay. Yan ang mga taong nalugi pagdating sa araw ng pagkabuhay kahit na mananampalataya, sabi ng Allah.
Once na hindi mo sinabihan yung asawa mo, kinonsinti mo sa kanyang pag-aurat, kinonsinti mo sa kanyang panlilibak, bagkus sinamahan mo pa sa kanyang panlilibak, yan ang mga taong nalugi. Kinukonsinti ang kanyang mga anak, lalong-lalo na sa pagsali sa mga selebrasyon na mangyayari ngayong December. May mga tao na kahit alam niyang makikisali, makikihalubilo ang kanyang anak sa mga selebrasyon na gagawin sa eskwelahan, na kinasusok lamang selebrasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala siyang pakialam. Bagkus merong mga magulang tabya-tabya na sila pa mismo ang nagluluklok sa kanilang mga anak na sumali sa Christmas party. Subhanallah. Bumili ng pang-exchange gift. Subhanallah. Bumili ng costume. Allahu Akbar. Yang mga tao na yan, sabi ng Allah, kabilang yan sa pinakamatinding malulugi sa araw ng pagkabuhay. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Hindi ba't yan ang pinakamalinaw na nalugi, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? At idinugtong ng Allah ang kaparusahan ng mga tao na yan na mapapabilang sa mga malulugi sa araw na yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa baba ng talata na yun, lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Ang parusa ng mga taong konsentidor sa kanilang asawa, sa kanilang pag-aurat ng kanilang mga asawa, konsentidor sa kanilang mga anak na ginagawa ng kanilang mga anak ang kasalanan, mga pagdiriwang kinasusuklaman ng Allah, hinahayaan nila ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya na makihalubilo dyan. Ang kaparusahan, sabi ng Allah, pananahanin ko sila sa impyerno at gagawin ko ang bubong ng kanilang tahanan sa impyerno na apoy at sa kanilang sahig ay apoy. Subhanallah. Yan ang kaparusahan ng mga taong walang pakialam sa kanilang asawa, walang pakialam sa kanilang anak, na kahit na tumatahak ng mga hindi matuwid na landas, mga kasalanan. Subhanallah. Ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yun. Allahumma amin. Isipin yung mga kapwa kwalipi ng Allah. Para kang naging bibingka. Ang bibingka, pansinin nyo kapag niluluto, mayroong apoy sa taas, mayroong apoy sa baba. At anong nangyayari? Dahil sa sobrang init ng magkaparehas na yun, apoy sa taas at apoy sa baba, namumukadkad ang bibingka sa sobrang init. Nagkakabitak-bitak ang bibingka sa sobrang init ng nararamdaman nito. Ngunit huwag mong ikumpara dyan ang apoy ng Allah. Dahil hindi ka lamang malalapnos, hindi lamang mababali ang buto mo, bagkus matutunaw ka sa sobrang init ng apoy ng Allah sa impyerno. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong yan. Allahumma amin. Kaya ngayon mga kapwa kwalipi ng Allah, ibabahagi natin kung paano natin maiiwasan na tayo ay mapabilang sa mga taong malulugi pagdating sa araw ng muling pagkabuhay, upang sa ganon hindi tayo mapabilang sa mga taong parurusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng pagpaparusa na nabanggit natin sa talata ng Quran. Unang-una, na magiging dahilan para ikaw ay mapabilang sa mga taong lugi o nawalan sa araw ng muling pagkabuhay, ay itba'u qurana as-su. Kapag nakipagkaibigan ka, nakisalamuha ka, nakiisa ka sa mga taong makasalanan. Magiging dahilan yan, nakasama ka sa mga taong talunan o nalugi sa araw ng muling pagkabuhay. Kapag nakisama ka, nakiisa ka sa mga taong makasalanan. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag ikaw ay nakipagkaibigan sa mga masasamang tao, kahit na mananampalataya ka, kung wala kang intensyon na pangaralan sila o akayin sila sa Islam, pawang pakikipagkaibigan lamang sa makamundong bagay. Anong sinabi ng Allah? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Fussilat, verse 25. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong pipiliin nila ang kaibigang masasama,
ay magtatalaga ako sa kanila ng mga syaitan mula sa mga tao at mga jin. Minal jinnati wan nas. Ibibigay ko sa kanila ang mga kasama nila sa mundo na mula sa mga syaitan na mga tao at mga jin. Na kung saan ang gagawin ng mga nakatalaga na yan na ibinigay ng Allah dahil sa pakikipagkaibigan mo sa mga masasamang tao, fazayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Pagagandahin nila yung mga hindi kaaya-aya. Pasasarapin nila yung mga haram. Gagawin nilang kaakit-akit yung mga haram. Na kung saan maaakay kanila rito. At anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dulo ng aya na yan? Innahum kanu khasirin. Tunay na sila ay napabilang sa mga taong malulugi sa araw ng muling pagkabuhay. Kapag nakipagkaibigan ka sa masama, itatalaga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga syaitan mula sa tao at mga syaitan mula sa jin na magtuturo sa iyo na gumawa ng kasalanan, paglabag sa batas ng Allah, gagawing masarap ang haram, gagawing kaaya-aya ang mga hindi kinalulugdan ng Allah. Hanggang sa mapabilang ka sa kanilang mga talunan. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa Islam, mga kapwa ko alipin ng Allah, ini-encourage tayo ng Islam na pumili ng mabuting kaibigan. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Dahil ang tao ay nakadepende sa kanyang kaibigan. Kung mabuti ang iyong kaibigan, mabuti rin ang tingin sa iyo ng mga tao. Kung masama ang iyong kaibigan, masama rin ang tingin sa iyo ng mga tao. Kaya nga si Hasanul Basri, rahimahullah, sabi niya, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin. Paramihin ninyo na mapalibutan kayo ng mga kaibigang mga mabubuti. Mga mu'min, sabi ni Hasanul Basri. Dahil kabilang sa ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya, mamamagitan sila sa araw ng muling pagkabuhay. Masyasyafaat nila yung kabilang sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Pahihintulutan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsyafaat mula sa kanilang pamilya at sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, sa hadith, fi ma'na al-hadith, kapag natapos na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglilitis, napunta sa paraiso ang dapat mapunta sa paraiso, napunta sa impyerno ang dapat mapunta sa impyerno, ngayon, ang mga mananampalataya doon sa paraiso ay magsasabi, Ya Allah, hindi ko nakikita dito ang aking kaibigan na kasama kong nagdadasal doon sa masjid sa Malabon. Nasaan siya, Ya Allah? Ngayon, ang gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pumunta ka sa impyerno at kunin mo siya. Subhanallah. Yan ang kahigtan ng pagkakaroon ng kaibigan na palasambayang. Dahil kapag siya ay napunta sa paraiso, at kapag masyado kayong nagmahalan dito sa mundo, at hindi ka niya makita doon sa paraiso, itatanong niya yun sa Allah, Ya Allah, nasan yung kaibigan ko? Kasama ko yung nag-fasting, kasama ko yun sa mga Islamic lecture, kasama ko sa da'wa, kasama ko sa pagsasala, kasama ko sa pag-aayuno, nasan siya, Ya Allah? Ipapakuha siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Naway ipabilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na makakapagsyafa'a sa kanilang pamilya at sa kanilang mga kaibigan. O kung hindi man tayo ipabilang doon ng Allah, ay doon na lamang tayo ipabilang ng Allah sa mga taong maililigtas ng ating mga kaibigan. Allahumma amin. Yan ang kahigtan ng pagkakaroon ng mabuting kaibigan. Maililigtas ka niya sa kaparusahan sa impyerno. Kabaligtaran noon na kapag ang kaibigan mo ay masama, mag-ingat ka. Sinabi ng Allah, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sabi ng Allah, ang mga magkakaibigan, ang mga magtutropa, magkakalaban yan sa araw ng muling pagkabuhay, sabi ng Allah. Magkakalaban yan sa araw ng muling paghuhukom. Sa paghuhukom, sabi ng Allah, magkakalaban yan.
Kaya mag-iingat ka kapag meron kang kaibigan na alam mong makasalanan. Dahil kapag siya ay napunta sa impyerno at ikaw ay napunta sa paraiso, ang sasabihin ng kaibigan mo na hindi mo man lang napangaralan na pre, magsambayang tayo, mag-fasting tayo. Ya Allah, kung bakit ako napunta dito sa impyerno dahil dyan sa kaibigan ko. Hindi niya ako sinabihan, ya Allah, na masama pala yung ginagawa ko. Hindi niya ako inanyayahan na pumunta sa masjid. Hindi man lamang niya ako nasabihan na mag-ayuno kami. Kaya ngayon, naligaw ako, ya Allah, isama mo dito yan. Ibalik mo dito yan sa impyerno. Yan ang kadelikaduhan. Kapag meron kang kaibigan na masama, dahil idadamay ka niya sa kanyang kasamaan. Idadamay ka niya sa kaparusahan. Kapag hindi mo siya napangaralan. Pero kapag meron kang kaibigan na makasalanan pero pinangangaralan mo siya, pre, wag mong gawin yan. Masama yan, haram yan. Pagdating nyo sa araw na muling pagkabuhay, wala ka ng pananagutan. Bahala ka na at bahala na siya. Dahil tapos na ang iyong pananagutan dahil pinangaralan mo siya. Yan ang unang-unang dahilan na ikaw ay mapabilang sa mga talunan kapag naging kaibigan mo, kapag nakisalamuha ka sa mga taong masasama. Kaya iwasan natin upang hindi tayo mapabilang sa mga taong lugi pagdating sa araw ng muling pagkabuhay. Pangalawa, na magiging dahilan na ikaw ay mapabilang sa mga taong nalugi sa araw ng muling paghuhukom, muling pagkabuhay. Al-inshighalu bilmal walwalad. Pagkaabala sa iyong mga ari-arian, sa iyong kayamanan, sa iyong negosyo at sa iyong mga anak. Masyado kang naabala at nalilit ka sa pagsagawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Munafiqun? Verse 9, Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Sabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, huwag niyong hayaan na maabala kayo ng inyong mga kayamanan, ng inyong mga anak, sa pag-alala ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aya na ito ay hindi nangangahulugan na kamuhian mo ang iyong anak, kamuhian mo ang iyong asawa, kamuhian mo ang iyong negosyo. Bagkus, ang pagmamahal sa pamilya natin ay obligasyon natin. Wajib. Na kapag hindi mo isinagawa, magkakaroon ka ng kasalanan. Khairukum li ahli, sabi ng mahal na propeta Muhammad. Ang pinakamainam sa inyo ay siyang pinakamainam mapagmahal sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang magulang. Contradiction ba ito? Nasabi ng Allah, huwag niyong hayaan na maabala kayo ng inyong anak, ng inyong mga kayamanan sa pag-alala sa Allah. Pero ang kautusan sa atin ng mahal na propeta Muhammad, mahalin natin ang ating mga anak at ganun din ang ating mga ari-arian. Ang aya na ito ay nagpapakita na huwag natin ipagpalit na kung mahal natin ang ating mga anak at kayamanan, huwag sanang lumamang ang pagmamahal natin sa kanila sa pagmamahal natin sa Allah. Wajib na mahalin natin ang pamilya natin, ang mga kayamanan natin, pangalagaan natin. Pero huwag mong hayaan na maging dahilan yung labis-labis na pagmamahal mo na talikuran mo ang akhirah. Halimbawa, isinubsob mo na ang sarili mo sa paghahanap buhay para sa magandang kinabukasan ng iyong anak. Niwasan mo ang pagsamba sa Allah. Ustad, hindi ko na masikaso yung pagsasambayang kasi masyado na akong nabibisi sa paghahanap buhay. Yan ang ibig sabihin ng talata na yan. Huwag kang magpakuha sa paghahanap buhay na para lamang ibigay ang mga makamundong bagay na mawawala din, pansamantala lamang, at ipagpapalit mo sa mga magtatagal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ang pinakamainam na nagtatagal ay para sa akhirah. Yung pagsubsob mo sa trabaho, paghahanap buhay mo para sa kinabukasan ng iyong anak. For your information, dalawa lang yung kinabukasan ng ating anak. Immal jannah o imman nar. Hindi engineer, doktor, teacher. Hindi ang tunay na kinabukasan. Ang tunay na kinabukasan, paraiso at jannah, paraiso at impyerno. Yan lang ang tunay na kinabukasan ng bawat isa sa atin.
immal jannah o imman nar. Kaya kung naging dahilan ng hindi mo pagsamba sa Allah, yung labis na pagmamahal mo sa anak mo, ibinigay mo yung mga makamundong bagay sa anak mo, at tinalikuran mo yung pagsasamba sa Allah, ikaw ay mapapabilang sa mga nalugi. Napaparusahan ng parusa na katulad ng nabanggit natin kanina. At ganun din sa mga negosyo natin. Huwag niyong gawin na ang mga negosyo niyo ay makaantala sa inyo kapag nag-adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikaw nandiyan pa rin sa pwesto mo. Subhanallah. Tsaka ka na lang pumasok. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fawailul lil musallin. Sabi ng Allah, kasawian sa mga taong madasalin. Na kung saan, alladhina hum an salatihim sahun. Kapag sila ay nagsasala wala sa tamang oras, laging late dahil sa kanilang negosyo, labis na pangangalaga sa kanilang negosyo. Yan ang sinabi ng Allah, na kung mahal mo ang negosyo mo, wag sanang mangyari na mas lamang ang pagmamahal mo sa negosyo mo kaysa sa pagmamahal mo sa Allah. Dahil mapapabilang ka sa mga talunan o mga nalugi sa araw ng muling pagkabuhay. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bilang panghuli ng ating khutbah, nawa dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na itatak ng Allah sa ating puso't isipan kung anuman ang ating nabanggit dito na mga kabutihan, at huwag itatak sa puso't isipan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nabanggit nating kamalian. Iwasan natin na mapabilang sa mga taong malulugi sa araw ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng hindi pakikihalubilo, hindi pakikisama sa mga masasamang tao, at masyadong pagkaabala sa ating mga anak at asawa at mga kayamanan. Nawa ay itatak ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Kana Islamic Contents. Muhammad Kana Islamic